Hindi ko alam kung nagsasabi sa akin ng totoo si Trance. Kaninang umaga ko pa hinahanap ang record ni Ama dito sa Mindoro, pero wala akong mahanap. Galit na ani Henry. Hindi naman ako kumikibo at nanginginain lang ako ng chips. Bakit hindi mo tawagan sa Trance at alamin mo sa kanya ang complete address ng dating yaya ng anak mo? Mahirap ang gagawin natin. Hindi naman maliit ang Mindoro. Gusto ko rin makita si Jessica pero aaminin ko na mahihirapan tayo lalo pa at wala tayong mahanap na kahit na anong record niya na nag-e-exist siya sa mundo. Ani naman ni James. Napatingin naman sa akin si Henry. Kung inaakala niya na tatawagan ko si Trance ay nagkakamali siya. Wala akong balak na kausapin ng kahit na sino para humingi ng kahit na anong pabor. Ako sa Felix Davant, ang kanilang King Venom. Hindi ako makikiusap kahit na kanino. Huwag kang magtangka na magsabi sa akin ng kahit na ano, Henry. Dahil alam mo na isasagot ko sa iyo. Hindi ko gagawin iyan. Kilala mo ako, Henry. Ani ko nang hindi tumitingin sa kanya. Malakas na mura ang maririnig sa kanya. Hinahayaan ko lang siya. Kasalanan naman niya kung ano nangyayari sa kanya ngayon. Paghirapan niya ang paghahanap sa babaeng sinasabi niya na mahal niya. Kakasimula pa lang naman natin. Malay mo naman magkaroon ng himala at bigla nating makita ang babaeng hinahanap mo. Ani ko at sinubo ko na ang huling piraso ng chips. Halika sa kabilang bayan. Baka doon natin matatagpuan yung Emma na iyan. Ani John. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Henry at pagkatapos ay humawak siya ng mahigpit sa manibela. Papunta na kami ngayon sa kabilang bayan. Masakit na ang ulo ko kaya pinikit ko muna ang aking mga mata. Ilang saglit lang ay nakarating din kami ng kabilang bayan. Hindi pa rin ako bumababa ng sakyan dahil hindi ako maghahanap ng taong alam ko namang wala dito. Hinahayaan ko lang sila dahil nararapat lamang na maranasan nila ang mabaliw sa paghahanap. Tumingin ako kay Henry nang humarap ito sa akin. Hindi ka ba sasama sa amin? Kanina ka pa nasa sakyan lang. Alam mo naman na nandito tayo para hanapin si Jane. Pero parang baliwala lang sa'yo ang lahat. Ani Henry. Masakit ang ulo ko. Ikaw naman may kailangan dito kaya magpakahirap ka sa paghahanap. Basta dito lang ako sa sakyan at magpapahinga. Ani ko. Napakamot siya ng kanyang kilay at sinara na ang pinto ng sakyan. Kinuha ko naman na ang telepono ko. Nang tuluyan na silang nakaalis at tinawagan ko ang mahal ko. Akala ko hindi ka natatawag. Kanina ko pa hinihintay na tumunog ang telepono ko. Ani ng mahal ko. Nararamdaman ko ang tampo niya. Nararamdaman ko na naiinis siya sa akin. Wala namang bago doon dahil lagi siyang naiinis sa akin. Sumasakit kasi ang ulo ko. Hindi ako nakapag-vitamins kanina bago umalis kaya sumasakit ang ulo ko ngayon. Wika ko. Vitamins? May iniinom ka bang vitamins, mahal ko? Bakit hindi ko yata alam na umiinom ka ng vitamins? May sakit ka ba na hindi mo sinasabi sa akin? Bakit bang hilig mong malihim sa akin, ha? Anya, kaya natawa na ako. Ang dali talagang paikutin ng mahal ko. Magsabi lang ako sa kanya ng kahit na anong kalokohan ko ay naniniwala agad siya. Humugot ako ng malalim na buntong hininga dahil pakiramdam ko ay bubunghalit na ako ng tawa. Vitamin K. Vitamin K, Jot. Ani ko, sabay tawa ko ng malakas. Alam kong asar na sa akin ang mahal ko pero ako, tawa lang ako ng tawa. Wisit ka talaga, manyakas ka. Alam mo ba na nag-aalala ko sa'yo pagkatapos kamanyakan lang naman palang nasa utak mo? Anya, sus, I'm sure na may kinikilig ka dyan. Baka nga pinapanalangin mo na mahanap na namin si Jane. Dito para makatabi mo ulit ako. Hindi naman nila mahanap. Napaka-imposible noon dahil wala na sa Pilipinas ang babaeng kinababaliwan ni Henry ngayon. Wika ko. Natigilan ako matapos kong ma-realize ang sinabi ko sa fiancé ko. What? Anong ibig mo sabihin, ha? Anong wala na sa Pilipinas ang Jane na iyon? Ano ang alam mo na hindi mo sinasabi sa amin, ha? Ani ng mahal ko. Tumawa ako ng malakas dahil nag-iisip na ako ng tamang idadahilan ko sa kanya. Matalino si Colleen at alam ko na hindi niya ako titigilan kakatanong. It's a prank! Ani ko, sabay tawa ko ng malakas. Mag-uusap tayong dalawa pag-uwi mo. Alam ko may hindi ka sinasabi sa amin at sasiguraduhin ko sa'yo. Hindi mo ako mapapaglihiman. Wika niya. Nararamdaman ko ang tinig niyang naiinis. It's a prank! Muli kong ani na lalo niyang ikinainis sa akin. Oh, what? Mahal ko, choppy ka. Nika ko, sabay patay ko ng aking telepono para kunwari naputol ang koneksyon namin. Yari ako nito sa mahal ko. Siguradong hindi niya ako titigilan sa kakatawag. Katulad nga na inaasahan ko, tumunog muli ang telepono ko pero hindi ko naman sinasagot.
Mamaya ko na lang siya kakausapin kapag nakahanap na ako ng magandang excuse na maaari kong sabihin sa kanya. Sa ngayon ay hahayaan ko na lang muna siyang mainis. Ganti ko na rin iyon sa ginawa niyang pagsalo sa lintik na flying kiss ni Cairo. Mahigit isang oras ang lumipas nang makita ko na pabalik na dito sila Henry, napupuit-puit. Hinahayaan ko lang naman sila, pasasaan ba't susuko din ang mga ito. Pumikit ako at nagpanggap akong tulog. Ayokong kulitin nila ako na sumama sa kanila upang maghanap sa wala. Bro, gising at lilipat tayo ng kabilang bayan dahil walang Emma na nakatira sa bayang ito. Anyan, hindi ko naman idinidilat ang mga mata ko. Naramdaman ko ang pagpasok nila, saka pa lamang ako niyug-yug ni Henry. Umayos ako ng upo at pinaandar na nila ang sakyan. Bahala na kung abutin kami ng ilang araw pero hindi ako magsasalita ng kahit na ano tungkol sa babaeng hinahanap niya. Ilang araw din kami naglagi na Mindoro hanggang sa ako na mismo ang nag-iya sa kanila na umuwi. Noong una ay hindi pumayag si Henry pero ipinaliwanag ko sa kanya na kung nandoon nga ang hinahanap niya, sana nakita na namin sila. Wala nga silang mahanap na record nila doon kaya ipinaliwanag ko sa kanya na wala doon ang mga hinahanap niya at maaaring nagsisinungaling sa kanya si Trans. Na alam ko naman talagang nagsisinungaling si Trans. Hindi rin ako napilit ni Colleen na sabihin sa kanya kung ano ang nalalaman ko. Ilang araw niya din akong hindi kinausap hanggang sa ipaliwanag ko sa kanya na may mga bagay pa na hindi niya dapat malaman pero sasabihin ko din sa kanya sa tamang panahon. Naunawaan naman niya kaya nawala na ang galit niya sa akin. Nagpunta ng Cebu at ng ilang probinsya sila Henry at halos ilang linggo din silang naghahanap sa taong alam ko naman na hindi nila mahahanap dito. Tama lang na paghirapan niya ang mga nangyayari sa kanya. Siya naman ang may gawa niyan sa sarili niya. Pagbalik nila dito ay para sila mga pagod na walang ginawa kung hindi ang matulog ng ilang araw. Nakakaawa pero kulang pang nararanasan nila. Hindi dahil na-realize nila na nagkamali sila, agad-agad makukuha na nila ang gusto nila. Hindi kasi ako ganoon. Nagugutom ako. Ano bang makakain dito sa bahay mo? Ani, Henry nakagigising lang. Napatingin ako sa aking oras ng pambisig at mag-aalas 3 na ng hapon. Kakauwi ko lang din. Galing kasi ako sa mahal ko. Araw-araw ko nagpupunta sa kanila. Gusto ko sana matulog sa mansyon nila pero may kailangan akong tapusing trabaho dito sa mini office ko. Maghanap ka dyan. Maraming pagkain dyan. Ani ko. Natanggap mo na bang imbitasyon ng mga friend? Tanong niya sa akin. Yes, kahapon pa. Hindi ko nga alam na nandirito pala mga friends sa Pilipinas. Paghandaan niyo ang pagpunta natin sa Palawan. Isasama ko si Colleen upang makilala na nila ang mapapangasawa ko. Ani ko kay Henry. Ngayon lamang makaka-attend ng party si Colleen ng kasapi na organisasyon. Noon kasi hindi namin siya isinama pero ngayong siya na, ang bagong pinuno, ay kinakailangan na niyang makihalubilo sa kanila. Kailangan na rin niyang makilala ng personal ang mga leader ng mga organisasyon na kinabibilangan namin. Mabuti na matadalo ka na ngayon. Ni minsan hindi ka nag-aksaya ng oras sa pagpunta sa mga okasyong katulad ng kaarawan ni Eugene. Ani naman ni John. Totoong sinabi ni John, ni minsan na hindi ako dumadalo sa mga okasyon nila. Pero ibang okasyong ito ngayon ni Eugene. Isa kasi itong malaking party ng kaarawan niya. Siya lang naman ang tinaguri ang The White Wolf. Ang lahat ay imbitado at gaganapin ito dito mismo sa Pilipinas. Sa isang isla sa Palawan na pag-aari ng mga Fern. Lahat kami ng kasapi ng bawat organisasyon ay kailangan dumalo. Ako ay hindi naman obligado pero dadalo ako upang maipakilala ko na ng tuluyan si Colleen sa kanilang lahat. Gusto kong makilala nila ang magiging asawa ko. Gusto kong ipamuka sa Cairo na yun na sa oras na ulitin niyang ginawa niya ay palalamunin ko na siya ng bala. Hindi pa ako kilala ni Cairo bilang isang king ganum. Tanging bawat leader lamang na organisasyon ang nakakakilala sa akin. Mga tauhan nila o ang mga high-ranking members nila ay hindi kilala kung sino ang Capo dei Capi. Hindi naman ako magpapakilala sa lahat ng dadalo dahil mahigpit itong ipinagbabawal. Sa ngayon ay wala pa rin namang nakakakilala sa tunay na pangalan ng The Black Queen. Ipapakilala ko siya sa pangalang Colleen. Walang kaalam-alam ang lahat ng dadalo na ang kanilang kapoy di kapi ay kasama lang nila. Wala ngang nakakakilala noon kay Lolo dahil humaharap ito sa mga tao na nakasuot ng isang itim na maskara. Hindi rin nila alam na ang isang dating Capo de Capi ay isang Davant. Tanging mga leader lamang ng bawat organisasyon ang nakakakilala sa kanya at sa akin. Gusto ko kasi ipakilala sa kanila si Colleen, pero sa mga leader lang ng organisasyon. Hindi ko siya ipakikilala sa ibang mga bisita bilang The Black Queen. Ipapakilala ko siya sa lahat bilang Colleen.
Gusto ko lang makilala ng mga leader na organisasyon ang bagong pinuno ng The Black Cobra. Ani ko, napatango naman sila sa akin at binigyan pa nila ako ng isang plato. Aanin ko naman ito kung walang laman. Tanong ko, inabutan kasi nila ako ng plato pero wala namang nakahaing pagkain. Sa tingin ko ay hindi pa rin nakakaluto ang mga kasambahay ko. Nandito na ang mga pina-order mo. John. Ani James at inilatag sa lamesa ang 5 malalaking paper bag. Na-inspection niya ng mga tauhan natin sa gate bago nila iyan dalhin dito. Dagdag na ani pa niya. Natawa naman ako. Hindi naman nila kailang ipa-inspeksyon ng mga pagkain iyan dahil sa restaurant ni Riva nila iyon in order. Ang laki ng pangalan Laquesta sa paper bag. Kinuha ko ang sticky note na nakadikit sa paper bag at binasa ko ito. Sana'y magustuhan niyo ang laman ng isang paper bag na ito. Free, lahat ang pagkain iyan. Enjoy guys! Revan, dugwapo. Ani ng sticky note na nakadikit dito kaya malakas na tawa ang namutawi sa akin nang mabasa ko ang Revan dugwapo. Mabilis kong kinuha ang telepono ko at tinawagan ko agad si Revan. Thanks bro, mukhang masarap ang lahat ng ito ah. Basta daw gwapong nagluto, siguradong malinamnam. Ani ko, sabay tawa ko ng malakas. Maging si Rivan ay tawa lang naman ang tawa sa kabilang linya. Nakakatuwa ang magkakaibigan ito. Lagi nilang may nakakatawang ginagawa o sinasabi. Nakakatawa naman talaga dahil kung totoo si mas gwapo kaya ako kaysa sa kanya. Na-insecure ka na naman sa sinabi ko. Sigurado ako na sinasabi mo dyan sa mga kaibigan mo ngayon na mas gwapo ka kaysa sa akin. Wake up bro! Tanggapin mo na lang katotohanan na wala na mas gugwapo pa sa akin. Huwag ka na mangarap pa. Ani pa niya, kaya panay ang tawa ko. Hindi ko pa sinasabi sa kanila. Ngayon pa lang. Pakinggan mo mabuti ha. Tingnan niyo ang nakasulat dito sa note. Ang sabi dito, Revan, the gwapo. Hindi na nahiya sa akin para sabihin iyan samantalang wala naman silang binatbat na magkakaibigan sa akin pagdating sa kagwapuhan. Hantas ng pangarap. Narinig mo ba ha? Ani ko, sabay tawa ko ng malakas. Pwede ba Felix? Huwag kang mangarap. Ang magkakaibigang bilyonaryong iyon ay pinagkakaguluhan ng mga babae noong binata pa sila. Kung alam mo lang kung paano sila maging laman ng balita sa TV, tabloids at higit sa lahat, social media. Dahil iyon sa mga babaeng nahuhumaling sa kanila. Sa'yo? Wala. Si Princess Ellie, kung hindi mo yan kinidnap, hindi mo naman makukuha yan. Laki nga nagalit niyan sa'yo dati eh. Hindi nga gwapong tingin sa'yo ni Princess Ellie, isang demonyo. Ani Henry na seryosong seryoso, kaya sa sobrang pagkapikon ko'y binato ko siya ng serving spoon na malaki. Gago ka Henry ha? Pinsan ba talaga kitang gago ka ha? Inis kong ani. Hodge, sa pinsan mo na mismo nang galing ang lahat. Paano ba yan? Alam mo na siguro kung sino sa atin dalawa ang nagsasabi ng totoo. Mas gwapo kami magkakaibigan kaysa sa'yo. Ani, Riven mula sa kabilang linya habang malakas na tumatawa kaya inis na inis naman ako. Pagkatapos namin mag-usap ni Revan sa telepono ay hinarap ko naman si Henry. Ginagalit talaga ako ng gagong ito. Mas lalo kong pahirapan ng isang ito. Tingnan ko lang kung hindi ito magmakaawa sa akin na tulungan siyang hanapin ang babaeng kinababaliwan niya ngayon. May araw ka rin sa akin, Henry. Tingnan mo kung hindi maging akin ang huling halakhak. Ani ko na ikinataas ng dalawa niyang makakapal na kilay. Bakit? Ano bang hawak mo laban sa akin, ha? Wala naman. Anya at umupo na siya sa silyang nakaharap sa lamesa at nagsimula na siyang kumain. Kinuha niya ang sticky note at binasa pa ito ng malakas. Hindi lang naman sila gwapo, malalakas pa mga dating. Hindi katulad mo, kung wala kang baril mahina lang. Pangaasar niya pa sa akin kaya napatayo ako pero mabilis naman akong pinigilan nila Simon. Napipikon ako sa gagong ito. Kahit alam ko na inaasar lang niya ako pero napipikon talaga ako. Tingnan ko lang kung hindi ko umiyak ng bato. Kakahanap sa babaeng iyon. Ani ko, sabay halakha ko ng malakas. Bigla naman siyang napatigil sa pagsubo ng pagkain at nabitawan niya ang kutsara. Anong ibig mo sabihin? Tanong niya, pero tawa lamang ako ng tawa. Kaya ba ayaw mong bumaba ng sakyan nung nasa Mindoro tayo dahil alam mo na wala doon ang hinahanap ko? Ha? Anya, at iniusad na ang kanyang upuan sa tabi ko. Sumubo naman ako ng pagkain sabay halak ko pero nasa mid ako kaya naibug ako kay Calvin ang lahat ng laman ng bibig ko. Shit! Nakakadiri ka! Anya sabay takbo sa lababo at mabilis na naghilamos. Malakas na tawanan ang maririnig sa kanila maliban sa aming dalawa ni Henry. Hindi lang ako makatawa dahil panay ang ubo ko. Ang sakit kaya sa lalamunan kapag nasa mid ng pagkain. Felix!
Ano bang ibig mong sabihin ha? May alam ka ba tungkol kay Jane? Pangungulit ni Henry pero hindi ko siya sinasagot at isang kindat ang pinakawalan ko sa kanya. Nangingi siya ng pen sa mga kaibigan namin. Isa-isa naman silang naghanap ng pen at nang makahanap si Lester ay mabilis itong ibinigay kay Henry. Kinuha ni Henry ang sticky note at binura niya ang Raven the Guapo at pinalitan niya ito ng Felix, the most handsome guy in the world na ikinatawa naming lahat. There! Yan naman talagang gusto kong sabihin kanina. Gusto lang kita asarin. Ani Henry kaya tinitigan ko ang mukha niya. Maya-maya pinunasan ko ng table napkin ang aking bibig at huminga ako ng malalim. Okay, may aaminin ako sa'yo. Ani ko at napangiti siya at naupo ng tuwid. Nakangiti lang siya sa akin na animoy nanalo sa jackpot ng isang loto. I'm waiting. Anya, I can see that. Sagot ko naman kaya natawa ang mga kaibigan namin na nakapalibot sa mahabang lamesa. Kinunutan niya ako ng noo upang ipabatid sa akin na naiinip na siya. Ako naman ay panaytawa lamang sa kanya at napapailing. Muli akong humugot ng malalim na buntong hininga at humarap na ako sa kanya. Nandito lang siya sa loob ng aking mansyon. Ani ko na ikinalaki ng mga mata niya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. What the F? Nandito lang siya sa loob ng mansyon mo? Tanong niya na gulat at pinandidilatan pa ako ng malalaki niyang mga mata. Tumangutango naman ako at nag-sad face pa ako sa kanya. Bigla siyang tumayo at hinablot ako sa braso kaya napatayo din ako. Dalhin mo ako sa kanya ngayon din. Maotoridad niyang utos kaya naman tumango ako at iginiya siya sa likod kung saan ay nandoon ang isang malaking maid's quarter. Pagkarating namin sa maid's quarter ay inabutan ko na papalabas ng hallway ang mayordoma ko kaya pinigilan ko siya at kinausap. Nana, si Jean ho. Ani ko. Napakunot noon naman si Nanang Letty at itinuro ang isang silid sa may gawin dulo. Nanduro at nagpapahinga. May kailangan ba kayo sa kanya? May nagawa ba siyang kasalanan sa inyo kaya... Hindi pa natatapos ni Nana ang pagsasalita niya ay tinakbo na ni Henry ang silid na itinuro ni Nanang Letty. Jane? Jane! Malakas na sigaw ni Henry habang ako naman ay nakasunod lang sa kanya at malakas na tumatawa. Halos maihina ako sa short ko dahil hindi ko mapigilan ang hindi matawa. Sinipa ni Henry ang pintuan at nang bumukas ito ay gulat na kasambahay ko ang bumungad sa amin. Si Jane! Nasaan si Jane? Malakas niyang sigaw. Po? Ako po si Jane. Bakit po? May nagawa po ba akong kasalanan? Anya kaya napakunot ang noo ni Henry at napatingin sa akin. Hindi ba siya ang Jane na hinahanap mo? May ibang Jane ka bang hinahanap? Kala ko naman kasi siyang hinahanap mo. Ani ko at halos mapabunghalit na ako ng tawa. Nakikita ko nagliliyab ng mga mata ni Henry. Napangisi ako sa kanya na litaw ang lahat ng aking ngipin at nagsimula na akong humakbang ng paatras mula sa kanya. Ang mga kaibigan naman namin ay malakas na tumatawa at isa-isa nang nag-alisan. Kaya ako din ay biglang pumihit at halos patakbo ko nang iniwan si Henry dahil baka bumunot pa ito ng baril at paputukan ako. Kilalang kilala ko pa naman ito kapag galit na galit. Kumaripas na ng takbo ang mga kaibigan namin kaya ako man ay mabilis na humahakbang. Mga gago! Hintayin niyo ako! Sigaw ko kila John sabay lingon ko sa likuran ko. Nakita ko naman ang pagpihit niya paharap sa hallway at kinuha ang baril niya na nakasukbit sa kanyang bewang kaya napangiwi ako dahil heto na nga at galit na ang aking kanang kamay. Hintayin niyo ako! Protektahan niyo ako sa pinsan ko, mga gago kayo! Sigaw ko habang nagmamadali ang mga hakbang ko. Muli kong nilingon si Henry at patakbo na ito kaya mas lalo kong binilisan ang mga hakbang. Gago ka! Bahala ka dyan! Harapin mong galit ng pinsan mo! Sigaw naman nila kaya ang mga hakbang ko na halos patakbo na ay nauwi na sa pagkaripas ng takbo nang marinig ko ang boses ni Henry. Papatayin kita, Felix! Bumalik ka dito dahil uubusin ko ang bala ng baril ko sa katawan mo, gago ka! Sigaw ng pinsan ko sabay isang malakas na putok ng baril ang narinig namin kaya para kami mga nasa marathon na mabilis na tumatakbo palayo kay Henry. Langhiya! Protektahan niyo ako kay Henry! Sigaw ko pero malalakas na tawa lamang ang naririnig ko sa mga kaibigan namin habang mabilis silang tumatakbo. Bahala ka na dyan! Kaya mo na yung pinsan mo! Sigaw ni Lester. Ang mga tarantadong ito at hindi pala maasahan sa ganitong pagkakataon. Maya-maya ay isa-isa ko silang pinaputukan ng baril. Mga gago sila.
Jane naman kasi ang hinahanap niya. Kahapon ay napag-alaman ko na isang kasambahay ko ay nagngangalang Jane. May mali ba ako sa sinabi ko sa kanya? Kasambahay ko naman talaga ang babae nagngangalang Jane. Sakit niya sa ulo. Mabilis akong nakapagtago sa loob ng pantry cabinet. Hindi ako lalabas hanggat hindi niya itinatago ang baril niya. Felix, lumabas ka! Papatayin talaga kita! Malakas niyang sigaw. Kinagat ko ang aking kamay upang hindi ako makagawa ng ingay. Natatawa pa rin kasi ako at baka bigla niyang paulanan ng bala itong pantry cabinet kapag narinig niya ang tawa ko. Jen! Nasaan yung Felix na yan? Ilabas niyo ang gagong yan! Sigaw niya pero marigas siya. Dito lang ako hanggang sa humupa na ang galit niya. Colin's person-over voice. Halika sa pool. Maligo muna tayo. Ang init-init ng panahon ngayon. Ani Andrea. Okay naman sa akin dahil kanina ko pa rin gustong maligo. Baka naman mag six-pocket shirts na naman kayo ha. Ang dami natin pinabiling two-piece sa England. Baka naman mahiya pa kayo sa pagsusuot ng two-piece ha. Ani ko sabay tikwas ng nguso ko. Wala naman tao sa pool kaya kakapalan ko na ang mukha ko. Ani Andrea. Kayo na lang, panonoorin ko na lang kayo. Medyo may sipon kasi ako at masakit ang ulo ko. Ani naman ni Olga. Nagbihis na ako at nagpalit ako ng two-piece. Isang red na two-piece swimsuit ang napili ko na bagay sa akin at mas lalong lumitaw ang maputi kong balat. Paglabas ni Andrea sa banyo ay napangiti ako. Napakaganda ng hubog ng katawan niya at nakasuot naman siya ng kulay itim na two-piece. Kayumanggi ang kulay ni Andrea. Napakakinis at napakaganda ng katawan. Ang lahat ng lalaki makakakita sa kanya ay mapapalingon kaya sinipulan ko ang kaibigan ko na mukhang nahihiya pa talaga. Bestie, di ba siya masyadong malaswa? Tanong niya habang pinagmamasdan ang kanyang sarili sa harapan ng salamin. Ano ka ba? Hindi no? Sobrang ganda mo kaya. Sobrang ganda kaya ng katawan mo, bestie. Pang modelo. Ani ko sa kanya at pinusuan naman niya ako. Sus, yung katawan mo nga makakainggit no? Para kang pang Miss Universe. Anya at natawa kaming pareho sa pambobola namin sa isa't isa. Nagsuot kami ng robe at nagtungo na kami ng pool malapit lang sa garden. Kasama namin si Olga pero dahil masama ang pakiramdam niya ay manonood na lang siya sa amin. Pagkarating namin ng pool area ay nagulat kami na inabutan namin sila Lian, Calvin at Troy na nagiinuman sa bar area ng pool. Mukhang maliligong ating prinsesa. Nakangiting ani Lian. Lumapit naman ako sa kanila at kumuha ako ng isang barbecue at kumain muna ako. Nasaan si Felix? Pupunta ba siya ngayon dito? Kanina kausap ko siya, sabi niya nasa opisina daw siya dahil may meeting daw sila ng board members. Ani ko. Yup, kasama niya ngayon sila Henry. Baka mamaya lang nandito na rin ang mga iyon. Alam mo naman iyon, mawala ka lang sandali sa paningin niya para na iyong mababaliw. Gusto lagi nakapulupot sa'yo. Sagot ni Calvin sabay abot sa akin ng isang kupita na may konting laman ng alak. Kinuha ko naman ito at inisang tungga ko lang. Marunong na din akong uminom ngayon pero hindi ako umiinom ng marami. Kailangan ko lang daw matuto, sabi ni Felix. Para sa mga okasyon na dadaluhan namin ngayong isa na akong pinuno ng organisasyon ng aking ama. Napatingin kami kay Andrea nang hinubad na niya ang robe na suot niya at nagdive na sa pool. Napatingin naman ako kay Calvin na matamang pinagmamasdan ng kaibigan ko na lumalangoy sa pool. Hindi kaya matunaw yan? Kilala kita, Calvin. Sa iba mo na lang ilabas ang init ng katawan mo. Huwag sa kaibigan ng isang Princess Ellie. Dahil baka hindi mo magustuhan magagawa sa iyo ni Felix kapag nasaktan ng babaeng mahal niya. Ani Lian na sa akin naman nakatingin. Hindi ko naman inaalis ang pagkakatingin ko kay Calvin. Parang kapatid ko na si Andrea at si Olga at kapag may nalalamang sa kanila ay hindi ko palalagpasin. Grabe naman to sa akin. Napatingin lang ako, binigyan mo na agad ng masamang kahulugan. Wika ni Calvin na natatawa. Humugot ako ng malalim na hininga at lumapit na rin ako sa pool. Hinubad ko ang aking robe at malakas na sipol ang naririnig ko sa kanila. Sige, kapag narinig kayo ni Felix, magtago na kayo sa pinanggalingan nyo. Ani Sylvia na kararating lang. Saan ka ba galing ha? Kanina pa kaya kita hinahanap? Ani ko at inirapan ko siya dahil hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Hinahanap ko kasi si Rigor. Kanina lang umaga nandito pa siya pagkatapos biglang nawala. Hinahanap ko at nakita ko siya sa penthouse niya. Anya at napalingon ako kay Rigor na papalapit kila Calvin. Si Rigor ang kasintahan ni Sylvia. Madalas ay tahimik lamang ito at hindi nagsasalita. Hindi ko rin naman masyadong kinakausap dahil tila ba mas gusto lang niya ang mapag-isa.
Bakit kasi hindi ka nagpapaalam sa girlfriend mo? Iyan tuloy at sunugod ka sa penthouse mo. Buti walang nakapatong sa'yo na dumating siya. Ani Calvin, sabay tawa ng malakas. Subukan lang niya dahil ako mismo magtatanim ng bala dyan sa kargada niya. Inis na sagot ng pinsan ko kaya natawa na kami. Sumisid ako sa ilalim ng tubig at pagsungaw ng ulo ko ay muli akong sumisid sa ilalim. Dati ay hindi ako marunong lumangoy pero ang laki na ipinagbago ko. Ang dami ko nang natutunan na inakala ko noon na imposible. Naalala ko pa noon na muntikan akong malunod. Buti na lang at dumating si Felix at agad niya ako sinagip sa pool. Nakakahiya dahil todo pulupot ako noon ng yakap sa kanya at alam ko namang gustong gusto niya. Pero ngayon ay marunong na akong lumangoy. Matyaga kasi akong tinuruan ng mahal ko hanggang sa tuluyan na akong natuto. Muli akong sumisid sa ilalim ng pool at nang mag-angat ako ng aking ulo ay nagulat ako dahil nasa harapan ko na si Felix at lahat ng tauhan at kaibigan niya ay nandito na din sa malaking pool area niya. Bakit ka ba nagugulat ha? Inis kong ani pero nawala ang pagkainis ko nang bigla niya akong niyakap. Miss na kita. Bakit ka napapakita ng katawan sa harapan ng mga manyakas na yan ha? Anya kaya hinampas ko siya sa braso. Anong gusto mo ha? Maligo ako na naka-hoodie at jogging pants? Nainis kong ani na ikinatawa ni Andrea. Pwede naman, mas matatahimik ako kapag ganoon ang suot mo. Wika niya kaya sa inis ko ay bigla akong lumubog sa tubig at sumisid akong palayo sa kanya. Nakakainis siya, ang dami niyang reklamo. Bigla na lamang akong niyapos ni Felix sa ilalim ng tubig at siniil ng halik. Pumulupot naman agad ang dalawang braso ko sa leeg niya at magkahinang ang mga labi namin nang lumitaw ang mga ulo namin sa ibabaw ng tubig. Mamaya na yung lampungan ninyo dahil may mahalagang bagay na dapat tayong pag-usapan. Meaning, tanging mga high-ranking members lamang maaari makaalam at hindi pwedeng ilabas kahit na kanino. Kahit kasintahan niyo pa ang mga ito. Ani Henry sabay tingin kay Rigor at Sylvia. No worries, I understand. Ani Rigor. Iniahon naman ako ni Felix kaya sinanyasan ko na rin sila Sylvia na sumunod na sa library room. Dumiretso muna kami ni Felix sa aking silida. Ayaw niya akong humarap sa mga kaibigan niya nang nakarobe lang. Ayoko magsusuot ka ng ganyan kapag wala ako. Sa susunod na abutan kita na nakaswimsuit sa harapan nila, ikukulong kita sa silid na ito. Nagkakantindihan ba tayo ha? Anya at nararamdaman ko ang inis sa tinig niya. Tinataasan mo ba ako ng boses ha, Felix? Inis kong ani at humarap na ako sa kanya na sa lubong ang mga kilay ko. Huwag mo akong dadaanin sa ganyan, Elena, dahil hindi ako natutuwa. Makinig ka sa sinasabi ko sa iyo dahil sa susunod, tataniman ko ng bala ang mga matang titingin lang sa katawan mo. Akin ka lang. Ako lang may karapatan dyan sa katawan mo. Ako lang may karapatang tumingin dyan sa katawan mo. Wika niya na mas tumaas pa ang kanyang boses. Tinasan ko siya ng aking kilay at itinulak ko siya ng bahagya. Walang sino man nagmamay-ari sa akin, Felix. Hindi ikaw at hindi rin ang kahit na sino. Umayos ka ng pananalita mo dahil hindi mo ko pag-aari. Ani ko na ikinasalubong ng kilay niya at ngumisi ng paga. Akin ka lang, Colin. Sa ayaw sa gusto mo. Akin ka lang, tandaan mo yan. Anya, sabay talikod at iniwanan na akong mag-isa. Anong problema ng taong yun? Ano bang masama kung maligo ako sa pool na naka-swimsuit? Siya naman ang bumili na lahat ng ito para sa akin. Pagkatapos hindi naman niya pasusuot sa akin. Nababalo na talaga lalaki yun. Pagkabihis ko, sa halip na lumabas ako upang puntahan sila sa library ay hindi ko ginawa dahil naiinis ako kay Felix. Humiga ako sa kama at ipinikit ko ang aking mga mata. Namimigat na ang talukap ng mga mata ko nang biglang bumukas ang pintuan ng aking silid at galit na Felix ang bumungad sa pintuan. Alam mo na hinihintay ka namin, hindi ba? Anya at nararamdaman ko ang galit na pinipigilan niya. Ayoko, kayo na lang doon dahil wala ako sa mood. Wika ako nang hindi ako tumitingin sa kanya. Bahala siya sa buhay niya. Hindi siya lumalabas ng silid ko. Nararamdaman ko pa rin ang presensya niya at ang kanyang titig. Bahala siya. Basta ako gusto kong matulog. Elena Andrade! Malakas niyang sigaw sa akin. Bigla akong bumangon at mabilis kong narating ang kinatatayuan niya at malakas ko siyang itinula kaya napaatras siya ng bahagya. Ano bang problema mo ha? Bakit ka ba nagagalit ng walang dahilan? Sigaw ko sa kanya. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang matinding galit pero wala naman akong ginagawang masama. Masyado siyang seloso na wala na sa lugar. Let's go! At naghihintay na sila sa loob ng library. Malamig niyang ani. No! Dito lang ako. At kung ano man pag-uusapan ninyo, itatanong ko na lang kay Sylvia. Sige na, at hinihintay ka na nila.
Wika ko at tinalikuran ko na siya pero hinablot niya ako sa braso at parasahang pinasan sa balikat niya at inilabas niya ako ng silida. Ibaba mo ako, Felix! Puwisit ka talaga! Tudurugin ko yung itlog mo kapag hindi mo ako pinakawalan! Sigaw ko pero baliwala lang sa kanya. Pagkapasok namin sa loob ng library ay hiningi nila ang mga panyo ng kanyang mga kaibigan. Unang nag-abot si Nathan ng kulay gray na panyo. Kasunod ang kay Henry. Hinawakan ni Simon isang braso ko habang si James naman ay may hawak ng isa. Itinali nila ako sa swivel chair gamit ang panyo ng mga kaibigan niya, kaya panay ang pagwawala ko sa pagkakatali pero ang siraulong si Felix na ito ay siniguradong mahigpit ang pagkakatali sa akin. Diyan ka lang at kailangan mo makinig sa lahat ng sasabihin ko. Anya at tinitigan ko lamang siya ng masama. Ngayon ko lamang siya nakita na ganito kaseryoso. Nararamdaman ko na may problemang malaki at nasabay pa na nakita niya akong nakatupis kaya tuloy lalong uminit ang ulo niya. We have a mole. Not in my side. Isa sa mga taong nakapalibot sa iyo, Colleen. Ani ni Felix na ikinagulat ko. Nagkatinginan kami nila Sylvia at ng mga kaibigan ko. Nandito din ang mga high-ranking members ng aking ama na nakaupo pa rin dahil wala pa akong napipiling maipapalit sa kanila. What? Sino naman pinagdududahan niyo? Ani ko. Naglilikot na ang mga mata ko dahil ganito akong mag-isip. Phew, pero hindi pa namin sasabihin ko sino. Sa ngayon ay kinakailangan ninyo magdoble ingat dahil nasa paligid lamang ang taong ito. May isinasagawa na kaming pag-iimbestiga at kapag napatunayan namin na tamang hinala namin, ay may mga taong masasaktan emotionally. Ani Henry sabay tingin kay Sylvia. Kumunot naman ang noo ng pinsan ko sa tinura ni Henry at bigla itong napatayo. Magsasalita na lamang siya na magsalita ang isang tauhan ng aking ama. Kung iniisip niyo na si Sylvia ang traidor ay nagkakamali kayo. Hindi kailanman magagawa mag-traidor ni Sylvia sa sarili niyang kadugo. Subok na at napatunayan na namin ang katapatan niya sa organisasyon. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin nang biglang magsalita sa Felix. Kaano mo kakilala ang iyong kasintahan na si Rigor? Kaano na kayo katagal at paano kayo nagkakilalang dalawa? Ani Felix, na seryoso ang mukha at walang kakurap-kurap na nakatitig lamang kay Sylvia.